hindi rin maganda ang review sa inyo sa performance nyo, ano yung pinaka-masakit na natanggap ninyo sa mga comments or sa review? Ikaw muna, Len, kasi sa dami na nagawa mong pelikula. Sa dami namang nagawa kong pelikula, no? Ako kasi hindi ako mahilig magbasa ng comments. Ng reviews. Hindi ako mahilig magbasa ng reviews. Basta ako, sa akin lang, ako artista lang, ginawa ko yung trabaho ko, ginawa ko kung ano yung best ko. Ngayon, kung di lang nagustuhan, hindi mo pwedeng i-please yung mga nagko-comment o nanood or what. Siyempre, meron tayong kanya-kanyang interpretasyon, meron tayong kanya-kanyang gusto, meron tayong kanya-kanyang choices kung saan ka mas nagagalingan o mas nagagandahan. Siyempre, hindi ko pwedeng i-please yun. Kumbaga, ang sa akin, ginawa ko lang yung best ko. Kung may comment ako, kung may kulang ako, sorry na lang po kasi hindi po ako perfecto. Yeah. Oo, pero hindi ka ba aware ka rin minsan na nananalo ka ng best actor pero may mga comment na, ba't siya nanalo? Mas magaling si ganyan. Di ba may mga ganon? Wala. Ako nanalo eh. Talo sila. Pero, yun na nga. Pero anong pakiramdam? May nakakarating rin sa'yo na mga ganong comment? Pero hindi ko na pinapansin eh. Kumbaga, in-enjoy ko lang yung time na nanalo ko ng award. Enjoy ko na lang yun kung it's more on positive side na lang. Ayoko ng negative kasi gusto ko masaya lang. And kung ayaw nila akong manalo, kung may comment sila, ingit lang sila, nanalo ko. Diba? Hayaan mo na si Dennis ang... sila Dennis na magsasagot sa mga comment. Dennis ang pumuelta sa kanila. Sila na lang. Yes. Ikaw, Kat, may natanggap ka rin mga gano'ng hindi magandang komento. Kung meron po ako natanggap, wala po akong maalala na. Siguro naman po marami. Hindi na po ako hindi affected. Tsaka hindi na po ako nagbabasa. Baka meron naman po, hindi ko lang alam. Pero gano'n naman po talaga, di ba? Hindi naman natin mapiplease lahat. Tsaka kung meron number one critic, siguro ako, sa sarili ko. Minsan kasi pinapanood ko po, so alam ko kung kulang yung ginawa ko, nakakaloka. So yun, alam ko po. So, wala naman po akong pakialam kung hindi nila nagustuhan. Basta ako, alam ko kung hindi okay yung ginawa ko. Last na lang. Yes, okay, direct. Basta ang sa akin, nire-respeto ko ang reviewers. Gusto kong bastusin ang mga bashers. Iba kasi ang reviewer sa bashers. Karespe-respeto ang mga reviewers. Ang bashers, naninira ng pelikula. Okay. So, ibig sabihin yung review na yun, bashing yun sa'yo. Yeah, bashing yun. Sinisiraan niya ang pelikula, sinisiraan niya para hindi mapanood ng mga tao. Ang mga nagre-review, tinitingnan kung ano ang klase ng pelikula. At alam mo ang taong reviewers, karespe-respeto ang pagkakasulat. Okay. Last na lang, Direk at kay Katrina, galing kayo sa TV. This time na niyo yung pelikula, di ba? Ano yung kaibahan at ano yung joy sa inyo, pakiramdam niyo bilang artist kapag pelikula naman kayo? At syempre, iba rin yung atake pag TV, di ba? Tapos diretso ko na rin kay Allen na ngayon nagti-TV na siya. Saan ka mas komportable at saan na mas masaya ang kanina binanggit ni Katrina, happy na siya sa TV eh. Pero iba rin kapag nakagawa siya ng ganitong klaseng pelikula. Sa'yo, Direk muna. Masaya ako pagka nag-film ako kasi malaya ako nakakapagkwento. Hindi mo nagagawa na hindi ko nagagawa sa TV, even sa soap opera. Kasi sa soap opera, nakaano yan eh, ang script niyan, nakakahon. Sa pelikula, bigyan mo ako ng ilang sequences, paglalaroan ko ang isang eksena. Malaya kaming makakapag-collab ng actors. Ganun yun eh. Ang sarap, masarap sa pakiramdam. Art ang feeling ko pag gumagawa ako ng film. Iba yung fulfillment sa'yo, no? Iba. As an artist, pag pelikula. Pag nilataga mo na ng cinematography, kasi pumapasok ako doon ng music, doon eh, nakikialam ako sa lahat ng aspeto ng paggawa ng pelikula. Well, sa soap opera or sa television, pagtapos mo ng eksena, dami ng approval. Sunod-sunod na. Parang hindi na ikaw yung gumawa. Ganon. Yes. So may mga times na nadi-disappoint ka? Yes, sobra. Kaya, oo, maraming pinagdadaanan, maraming stages ang production sa ganyan. So,
kung director ka, after mo i-shoot, titingnan ni ganito, ni ganyan, i-reshoot nyo, yung mga ganon. So sa pelikula hindi, lalo na pagka si Ma'am Baby ang producer ko, nako, lalo na akong lumilipad talaga yung utak ko sa paggawa, sa pag-create ng film. Parang painting mo na rin, ano? Parang Oo, pagpipinta mo na rin. para akong solo, tapos sila ang subject, pinipinta ko sila. Ganun katahimik ang mundo ko pag pelikula ginagawa ko. Pelikula. Kaya tuloy-tuloy ka pa sa paggawa ng pelikula. Excited ako kada gagawa ako ng pelikula. Kaya lang, kay Dennis Evangelista lang. Hindi sa iba. Yes. Talaga? Yes, hindi sa Patumba iba. na nga natin si Dennis. Patumba na natin, no? Kay Dennis lang ako gumagawa. Oo. Okay. Thank you, Direk. Thank you. How about sa'yo, Kat? Bilang TV actress ka, sa TV ka naman din talaga nanggaling. This time na nakakagawa ng ganitong klaseng pelikula, iba rin yung sa'yo? Fulfillment. Opo, kasi sa movie, sabi nga ni Direk, diba, na paglalaroan, mas konti po kasi yung scenes na ginagawa, so mas napapaganda. Sa TV kasi, ang daming kailangan tapusin po sa isang araw. So minsan, hindi na, syempre yung director medyo, parang hindi na niya mapaglaruan nga. So, parang, di ba, ang daming kinukunan eh. Basta, wag natin bukuhin kung ilan yung kinukunan. Basta mas marami yung kinukunan kaysa sa movie. Kaya yung movie mas maganda kasi napaglalaroan, mas mahaba. Mas nakakapag-isip po. Hindi gaya pag sa TV, maraming eksena ang kukunan sa buong araw. So hindi na masyadong nakakapag-isip ng, di ba, na mas malawak pa. Sundin na lang yung script. Kasi kailangan tapusin to, ganyan. So ayan. Pero enjoy ako sa TV kasi 20 years na ako, 21 years na ako sa TV, di ba? Enjoy din naman po ako sa movie. Iba yung fulfillment sa'yo pag movie. Siyempre parang ang Apo. TV, parang hanap buhay mo lang talaga na rin yun. Super hanap buhay ko siya. Kaya enjoy ako sa TV. Okay. Okay. Sa'yo, Len, dahil ngayon nag-TV ka na, kung baka natawid mo na yung mainstream, di ba? Dati ba hindi ka nahirapan yung movie na acting sa TV acting? Siguro yung mga first taping days, medyo nahirapan ako. Hindi naman nahirapan, parang kailangan mo lang i-adjust yung acting mo. Kailangan dito mas malaki, mas mataas, mas yung nuances mo, mas lalakihan mo sa TV kasi hindi subtlety eh. Kumbaga, kailangan maraming lines, maraming reactions, dahil na yung TV, pag pinost sa'yo, talagang sa mukha mo, hindi ko mukha ng pelikula, may subtle lang, parang tingin-tingin lang, konting nuances lang. Sa TV ba? Lalo na pang hapon kasi feeling ko, taas ko na pero kulang pa. Sabi direct, huwag mong ilalaylay, itaas pa. So, kailangan Ganon. May nakatanggap ka bang komento na hindi ito indie film ang ginagawa mo, TV, Hindi. drama series ito, teleserye ito? Hindi May naman, ganon. pero alam naman Parang nila kasi, na more on movies talaga ako. Pero dahil nga nandito na ako, so kailangan ko ng talagang isa puso. Kailangan ko ng pag-aralan kung paano yung TV acting tsaka sa movie acting. Kasi nakakapag-adjust naman, flexible naman ako kung anong gusto ng director ko, doon ang susundan ko. Anong fulfillment sa'yo bilang TV actor? Maraming taping days. So, bread trip. Maraming meron. Siyempre, di ba? Hindi naman nating, kumbaga, maraming trabaho, pero mas naramdaman ko yung pagod sa TV kumpara sa pelikula. Ito yung time na mas masarap matulog kaysa kumain. Alam mo yun? Gusto mo na lang matulog kaysa kumain ka kasi sobrang dami mong dinadialogue, sobrang dami mong eksenang memorize sa script, at sobrang intense kasi laging, like for example, yung ginawa namin ni Carmina, kami dalawa lang. 2 weeks kami lang dalawang artista na puro sigawan, puro galit, puro sinasampal ko si Carmina, sinasakal ko siya, pinukulong ko. So, alam mo, wala na talagang oras para kumain. Parang, sige, pahinga na lang ako kasi pagod na pagod ako. Tapos, ang call time namin, 7 o'clock, 6 o'clock in the morning, pack up kami 12, 1 o'clock in the morning. So, ganun. Doon ko naramdaman, pero na-enjoy ko na kasi parang masarap talaga na gumawa ka ng teleserye na minamahal ng maraming tao na hinahanap ka
And tinatawag ka na sa pangalan mo sa teleserye. Doc Carlos ang tawag sa akin, hindi na Allen eh. Kahit sino, yan. Last na lang, sino pinaka-close mo doon na kaibigan sa Abot Kamay? Siyempre mga lalaki, magkakasama si Richard Yap, si Dominic Ochoa, si Jackie. Pero sa mga babae, siyempre si Carmina, kapitali magka-eksena, Carmina, si Jillian Zoe, siyempre sila yung mga anak namin sa teleserye. Yan. Si Miss D, siyempre, alam natin, si Miss D, napaka suplada, pero pa sa amin, parang isang pamilya kami pag kumain, pag nasa set, kulitan, so yan. As in, parang may mga banding na kayo, may Oo, parang sa isang taping, nagtatawagan kayo, yung mga ganyan. Oo, merong communication na kayo. Meron na kaming gano'n, may birthday, may kakain, lalabas, inom, ganyan. So, enjoy na. Kumbaga, like ngayon, mag 1.5 years na yung Abot Kamay. So, sana abutin pa ng 10 years. Ay, hindi naman. So, sana mag-extend pa kasi mas marami pa nagmamahal sa show and marami pang taping days ng ang mga artista. Diba? Thank you.